Nitong nakaraang linggo ay dalawa na namang karumaldumal na krimen ang naitala laban sa mga inosenteng kababaihan. Isang paalala na tila paulit-ulit na lamang ang ganitong karahasan. Sila ang inaasahan ng kanilang pamilya, may mga pangarap na nais matupad, ngunit ang mga ito ay winasak ng mga taong walang puso at kaluluwa. Habang ang ibang tao ay nagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa huling linggo ng Kwaresma, ay may dalawang siraulang gumagawa naman ng matinding kasalanan. Siya si Kathleen Joy Agustin, 19 years old na ipinanganak noong December 8, 2006. Residente siya ng Barangay Barahan, bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Sa mga nakakakilala sa kanya, tumatak ang kanyang pagiging mabait na anak, matalino, masipag at may malalim na pagmamahal sa kanyang mga magulang. Hindi lang ito makikita sa mga patotoo ng kanyang pamilya at kaibigan, kundi maging sa kanyang mga social media post na sumasalamin sa kung anong klaseng dalaga si Kathleen. Isa siyang positibong tao, likas na masayahin at mahilig mag-video tulad ng isang tipikal na kabataan. Higit sa lahat, kinahihiligan niya ang pagsasayaw. Ang kanyang malakas na tawa at halakhak ang ilan din sa mga bagay na pinakanamimiss ngayon ng kanyang mga kaibigan. Nagmula si Kathleen sa isang simpleng pamilya, hindi man marangya ang buhay ngunit buo at masaya. Wala mang permanenteng trabaho ang kanyang mga magulang, pero hindi ito naging hadlang upang hindi mapag-aral ang kanilang mga anak. Lahat ng sakripisyo at pagtitiyaga ay tiniis nila dahil iisa lang ang kanilang hangarin, ang mapagtapos ang mga anak at mabigyan ng maayos na kinabukasan, lalo na si Kathleen na sana'y magiging unang makakatapos sa kanilang magkakapatid. Hindi naman ito binaliwala ni Kathleen. Pinahalagahan niya ang kanyang pag-aaral, dala ang pangakong balang araw ay siya naman ang tutulong sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nasa 2nd taon na siya sa kursong Bachelor of Science in Elementary Education sa Mamburao State College, sa hangaring maging isang guro balang araw. Sa kabila ng hirap, natutunan niyang magtipid sa allowance at pagkain, hindi lamang para sa sarili, kundi upang makatulong sa unti-unting pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng ito ay maglalaho sa isang iglap sa paraang kailanman ay hindi nila inaasahan. Nitong nakaraang Semana Santa, umuwi si Kathleen sa kanilang tahanan dahil sa ilang araw na walang pasok. Masaya ang kanyang pamilya dahil mas matagal nila siyang nakasama, lalo't sa karatig bayan ng Mamburao siya nag-aaral at nakatira sa boarding house. Lingid sa kanilang kaalaman, iyon na pala ang huling pagkakataon na makakasama nilang buhay si Kathleen. Noong April 5, 2026, araw ng linggo, nakatakda na siyang bumalik sa kanyang boarding house dahil may pasok na kinabukasan. Bandang 8:00 ng gabi, nagpaalam siya sa kanyang pamilya at inihatid pa ng kanyang kapatid sa crossing ng Barangay Barahan, kung saan may sakayan patungo sa Mamburao. Habang naghihintay siya ng masasakyan, iniwan na rin siya ng kanyang kapatid. Ilang sasakyan ang dumaan, ngunit pawang puno. Hanggang sa may isang lalaking nakamotor ang huminto sa kanyang harapan, isang pamilyar na mukha. Nag-alok itong ihatid si Kathleen sa kanyang pupuntahan. Dahil gabi na at kilala niya ang lalaki, pumayag siyang umangkas. Ngunit hindi niya alam, ang simpleng pagtitiwalang iyon ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang inakala niyang kabutihan, yun pala ang simula ng trahedya. Hanggang sa tuluyan na silang nakaalis sa lugar. Katunayan, nakapag-chat pa si Kathleen sa kanyang kaibigan na isinakay na siya ng kanyang tito upang ihatid. Ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ng lalaking yon. Sa sumunod niyang mensahe ay sinabi niyang nasa Barangay Fatima na siya na sakop na ng bayan ng Mamburao. Iyon na ang huling mensahe mula kay Kathleen. Hindi na nalaman pa ang mga sumunod na pangyayari. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa mga sandaling yun pala ay nakikipaglaban na siya para sa kanyang buhay. Lumipas ang mga oras at nagtaka ang kanyang mga kaibigan nang maghating gabi na ay hindi pa rin siya dumarating. Gayong nasa halos 30 minuto lang sana ang biyahe bago makarating. Hindi na rin siya makontak at hindi na nagri-ring ang kanyang cellphone. Doon na sila nakaramdam ng kutob at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang itanong kung may alam sila sa kinaroroonan ni Kathleen.
Nang malaman ito ng kanyang mga magulang at kapatid, agad silang nakaramdam ng matinding takot at pangamba. Humingi sila ng tulong sa mga awtoridad, nagpaabot ng panawagan sa social media at lumapit pa sa mga barangay officials at alkalde, na kung maaari ay tulungan silang i-review ang mga CCTV sa posibleng dinaanan niya. Ngunit lumipas ang mga oras at araw na walang malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Halos hindi na makakain at makatulog ang kanyang mga magulang sa pag-aalala kung nasaan na siya. Naging malaking palaisipan sa kanila kung sino ang tito na binanggit ni Kathleen. May mga testigo ring lumutang na umano'y nakakita sa kanya na nakaangkas sa isang motorsiklo noong gabing yon patungo sa direksyon ng Mamburao, ngunit walang nakakilala sa lalaking kasama niya. Dahil dito, tila umabot sa dead end ang investigasyon at ang paghahanap sa kanya. Sa kabila nito, kumapit pa rin ang kanyang pamilya sa pag-asang buhay at ligtas si Kathleen kahit alam nilang habang lumilipas ang mga araw ay lalo ring lumiliit ang tsansang iyon. At pagkalipas ng 3 gabi ng paghahanap at paghihintay, dumating ang balitang natagpuan na si Kathleen. Ngunit kasabay nito ang isang masakit na katotohanan, wala na siyang buhay. Bandang hating gabi ng April 8, may isang lalaki ang lumapit sa Santa Cruz Municipal Police Station upang magbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, alam niya ang kinaroroonan ni Kathleen. Matapos ang halos 1 oras at kalahating pagtatanong, nakatanggap ng tawag ang Mamburao Police Station mula sa Santa Cruz na may sumukong suspek. Ang lalaking nagbigay ng impormasyon ay siya rin palang itinuturong may kagagawan ng krimen. Itinuro ng suspek kung saan niya dinala at iniwan ang biktima. Sa gitna ng dilim, agad na tinungo ng mga pulis, kasama ang suspek, ang isang liblib, masukal, at madilim na bahagi ng National Road sa Sitio Maculbo, Barangay Fatima, Mamburao Occidental, Mindoro. Bagamat hindi pa opisyal na inilalabas ang kabuuang detalye ng mga tinamong pinsala, may mga ulat sa social media na nagsasabing ginilit umano siya sa leeg at may mga saksak sa tiyan. Isinailalim naman sa pagsusuri ang bangkay upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na panggagahasa. Bagamat malaking hamon na ang kondisyon ng katawan. Nang makarating sa kanyang pamilya ang kumpirmasyon at ang sinapit ni Kathleen, tila gumuho ang kanilang mundo. Hindi sila makapaniwala at halos hindi matanggap ang bigat ng nangyari, kasabay ng pagkawala ng mga pangarap na sana'y unti-unti nang naaabot. Marami ang nakisimpatya, nagalit at nagpaabot ng kanilang saloobin. Iisa ang kanilang panawagan, Justice for Kathleen. Sa isang post ng kapatid ni Kathleen, mababakas ang matinding galit at hinagpis laban sa salarin. Sa social media, muling umingay ang panawagang ibalik ang death penalty sa paniniwalang ito lamang ang solusyon upang mapigilan na ang ganitong uri ng krimen. Maging ang nobyo ng biktima na si John Rix Akbang ay naglabas din ng emosyonal na mensahe sa kanyang social media. Humingi siya ng paumanhin at tila sinisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan si Kathleen sa mga sandaling kailangan siya nito. Ibinahagi rin niya ang ilan sa kanilang huling larawan at video, mga alaala na ayon sa kanya ay hindi niya akalaing magiging last dance na pala nila. Ikinwento rin niya ang mga paalala niya noon kay Kathleen, na hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Ngunit dumating ang kinatatakutan niyang mangyari. Ayon pa sa kanya, marami pa sana silang mga pangarap na sabay na tutuparin. Mga planong ngayon ay hindi na kailanman matutupad. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na ang lalaking nagturo sa kinaroroonan ni Kathleen ay siya ring pangunahing suspek. Ang lalaking nag-angkas sa kanya noong gabing yon na tinawag niyang tito. Sa una, hindi agad isinapubliko ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit kalaunan, inilabas ng ilang kamag-anak ni Kathleen ang kanyang larawan bilang babala sa iba. Nakilala ang suspek na si Cesar Lee Barleta na kilala rin sa palayaw na atot, 22 years old at may kinakasama. Nagtatrabaho siya bilang magsasaka at paminsan-minsang construction worker. Kapwa sila residente ng Barangay Barahan, kaya't hindi na bago kay Kathleen ang mukha ng suspek. Marami ang nagulat sa pag-amin nito dahil hindi nila inakalang magagawa niya ang ganitong karumal-dumal na krimen sa isang dalagang itinuturing pa siyang tito. Wala mang kumpirmasyon kung sila ay magkamag-anak, malamang na ito ay tawag lamang ni Kathleen bilang paggalang sa mas nakatatanda sa kanya.
Ayon sa ilang komento sa Facebook ng ilan sa naging kaklase noon ni Atot, ay mabait naman daw ito, tahimik, pero di nila inakalang may itinatagong kademonyohan pala sa isip. Sa isa pang post ng kanyang pinsan, mababakas din ang matinding pagkadismaya at galit kay Atot. Ayon pa sa post, alam nilang nawalan siya ng ama na gagabay sa kanya at magtuturo ng tama. Pero hindi naman daw nagkulang ang kanyang ina, mga lolo at lola at iba pang kamag-anak para pangaralan siya ng tama. Ngunit sadyang mas pinili ni Atot ang gumawa ng masama at labag sa batas. Bagay na kailanman ay hindi na niya maibabalik pa. May ilan ding nagkomento na posibleng gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot na maaaring nakaimpluwensya sa kanyang ginawa. Ang mga kapamilya naman ni Kathleen ay iisa ang nararamdaman, matinding galit sa salarin. Lalo pa itong tumindi nang malaman nilang nag-alok pa ang bantot na to na tumulong sa paghahanap noong mga unang araw. Ibig sabihin ay sinadya niyang itago talaga. May nagsabi na kaya lang siya lumantad at umamin dahil nararamdaman niyang masusukol na rin siya. Ang ilan naman ay nagsabing malamang ay inuusig na siya ng kanyang konsensya. Yun kung meron talaga siya nun. Sa kasalukuyan, nakakulong na si Atot at nahaharap sa kasong murder. Marami ang nagtanong kung bakit murder ang isinampa at hindi rape with homicide. Ayon sa mga awtoridad, hinihintay pa ang resulta ng DNA examination upang makumpirma kung may sapat na ebidensya ng panggagahasa bukod pa sa kanyang pag-amin. Pero ang mga kasong nabanggit ay parehong may parusang habambuhay na pagkakakulong sakaling mahatulan ng korte. Ang isa pang biktima sa naganap na krimen nitong nakaraang mahal na araw ay nakilalang si Isabel Katipunan. Ipinanganak siya noong July 3, 2013. Sa taon na to, sana ay ipagdiriwang niya ang kanyang kaarawan, ang pagpasok niya sa yugto ng pagiging isang teenager. Ngunit hindi na ito mangyayari pa. Nagmula si Isabel sa isang simpleng pamilya na nakatira sa Zone 2, Barangay Tingalan, sa bayan ng Opol, Misamis Oriental. Sa kabila ng kahirapan, buo ang kanilang pamilya, magkakasama sa iisang tahanan kung saan ang kanilang ama ang nagsisilbing haligi at pangunahing bumubuhay sa kanila. Pangalawa siya sa 4 na magkakapatid, ngunit sa kanilang tahanan ay itinuturing siya na prinsesa. Ayon sa kanyang ina, mahal na mahal niya si Isabel. Inaalagaan niya ito ng lubos, hindi pinapalo, hindi pinapagalitan ng sobra. Kahit sa mga gawaing bahay, tulad ng paglalaba ng sariling damit ay hindi niya ito inuutusan. Nais ng kanyang ina na maranasan ni Isabel ang saya ng pagiging bata. Ang maging isang estudyante na walang iniintinding problema, walang mabigat na dinadala at walang kinatatakutang panganib. Isang batang ang tanging gawain lamang sana ay ang mangarap at mabuhay ng masaya, ngunit maging ang katulad niya ay hindi nakaligtas sa kasamaan ng tao. Nitong nakaraang pagtatapos ng klase, katatapos lamang ni Isabel sa grade 7. Katulad ni Kathleen, pangarap din niyang maging isang guro balang araw. Kaya naman, kahit kapos sa buhay, ay pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral, umaasang balang araw ay makakatulong siya sa kanyang pamilya. Ngayong bakasyon, sabik na sabik siya na i-enjoy ang mga araw na walang pasok. Mga araw na dapat sana'y puno ng saya at pahinga. Ngunit ang inaasahang pahinga ay magiging simula ng isang bangungot para sa kanilang pamilya. Noong April 2, araw ng Huwebes Santo, nagpaalam si Isabel sa kanyang ina na sasama sa pangangawil ng isda sa Bakbakon River. Kasama niya ang kanyang kuya at ang asawa ng kanyang ate na si Journey Lomongo, 24 na taong gulang. Dahil kilala naman ang kanyang mga kasama, kampanteng pumayag ang kanyang ina. Samantalang ang kanilang ama ay nasa bukid at abala sa trabaho. Tinahak ng tatlo ang isang liblib na lugar, isang lugar na hindi naaabot ng sasakyan, hanggang sa marating nila ang ilog na nasa halos 3 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. Ngunit ayon sa impormasyon, naunang umalis ang kanyang kuya dahil mayroon pa raw itong aasikasuhin. At naiwan si Isabel kasama ang kanilang bayaw. Habang lumilipas ang oras, unti-unting dumilim ang paligid. Umabot ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang magkapatid. Nagsimula ng mabahala ang kanilang mga magulang. Bandang 10:00 ng gabi, dumating sa kanilang bahay na mag-isa ang bayaw na si Journey
Agad siyang tinanong ng biyenan kung nasaan sina Isabel at ang kuya nito. Ngunit ang sagot niya ay nauna na raw umuwi ang dalawa. Dito nagsimulang maguluhan at mag-alala ang pamilya. Sa kabila ng pagtataka, sinubukan nilang kumalma. Marahil naisip nila, baka may dinaanan lamang o ibang pinuntahan ang magkapatid. Ngunit pagdating ng hating gabi, nang tuluyan ng makauwi ang kuya, ay hindi pa rin niya kasama si Isabel. Nang sabihin niyang mas nauna siyang umalis sa ilog, doon na tuluyang kinabahan ang mga magulang nila. Agad silang nagsimulang magtanong-tanong sa mga kakilala at kaibigan kung may alam ba ang mga ito o kung may pinuntahan bang iba si Isabel. Ngunit bigo silang makakuha ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Lumipas ang magdamag na halos walang tulog ang kanyang pamilya, balot ng matinding pag-aalala at pangamba. Kinabukasan, pagsikat pa lamang ng araw, muli nilang ipinagpatuloy ang paghahanap at sa puntong iyon ay nagpasya na rin silang balikan ang ilog na pinuntahan ni Isabel, ang Bakbakon River. Kasama sa paghahanap si Journey at ilan pang taga-barangay. Naghiwa-hiwalay sila habang tinatahak ang tahimik at masukal na paligid, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit tanging pagaspas lang ng hangin at eko ang maririnig. Ilang sandali pa ang lumipas at bandang 10:00 ng umaga, biglang nabasag ang katahimikan ng isang malakas na sigaw mula kay Journey, sigaw ng pagkagulat na nagsasabing natagpuan na raw niya si Isabel. Ngunit ang masakit na katotohanan, hindi na siya buhay. Isa na siyang malamig na bangkay. Agad na tumakbo ang kanyang ina at ang iba pang naghahanap patungo sa lugar na yon, sa isang bahagi ng ilog na may layong halos 10 metro mula sa tubig. Nanginginig ang kanyang ina habang papalapit, nababalot ng halo-halong emosyon. Nang tuluyan niyang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang anak, doon na bumuhos ang sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Hindi sila makapaniwala at sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, maraming tanong ang pumasok sa kanilang isipan. Sumunod nun, agad nilang ipinaalam sa kapulisan ang insidente at hindi nagtagal ay dumating ang SOCO team upang magsagawa ng masusing crime scene processing. Sa unang tingin pa lamang sa katawan ni Isabel ay napaisip na agad sila kung ano ang ginawa sa kanya, lalo na't suot pa rin niya ang kanyang damit at pang-ibaba nang siya ay umalis ng bahay. Gayunpaman, napansin ng mga investigador ang bula na lumalabas sa kanyang bibig, isang posibleng indikasyon na siya ay bago iniahon at iniwan sa lugar kung saan siya natagpuan. Ngunit habang mas lalong sinusuri ang kanyang katawan, may mas nakakabahalang detalye ang lumitaw. May bakas ng dugo sa kanyang bahagi na nagpapahiwatig na maaaring siya ay pinagsamahan bago tuluyang pinatay. Mas lalo pang tumindi ang hinala ng mapansin na baliktad ang pagkakasuot ng kanyang pang-ibaba. Isang malinaw na senyales na ito ay isinuot na lamang muli at sa pagmamadali ng salarin ay hindi na naibalik ng maayos. Matapos makalikom ng mga ebidensya at maiproseso ang crime scene, dinala ang katawan ni Isabel upang isailalim sa mas masusing pagsusuri. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at unti-unting binubuo ang mga pangyayari, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan na tumuturo kay Journey. Sapagkat siya ang huling taong kasama ni Isabel bago ito nawala. Mahirap itong ipagsawalang bahala, lalo na't sa bawat pagtatanong sa kanya ay kapansin-pansin ang kanyang mga kaduda-dudang kilos at pahayag. At hindi nagtagal ay kusa na siyang pumunta ng police station. Marahil ay ramdam na niyang masusukol na siya, kaya dito ay tuluyan na siyang umamin sa karumal-dumal na krimen. Siya na pinagkatiwalaan ng pamilya, ang asawa ng ate ni Isabel, ay siya rin pala ang kumitil sa inosenteng buhay ng dalagita. Habang nasa harap ng mga pulis ay ikinwento niya ang ginawa niya kay Isabel at pagkatapos ay inuntog daw ang ulo sa malaking bato. Galit na galit ang mga magulang ni Isabel nang malaman nila to. Hindi nila lubos maisip na ang taong kanilang tinanggap bilang miyembro na ng pamilya ay kayang gawin ang ganito sa kanila. 2 taon nang nagsasama si Journey at ang ate ni Isabel at doon lamang sila nakatira malapit sa bahay ng mga magulang. Wala pa silang anak at wala rin siyang trabaho. Ayon sa ama ni Isabel, umaasa lamang ito sa kanila at napag-alaman pang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagamat aminado silang hindi nila ito lubos na pinagkatiwalaan, hindi rin nila kailanman inisip na may masama pala itong intensyon sa dalagita.
Kaya naman ngayon, labis ang kanilang pagsisisi na pinatuloy, tinanggap at hinayaang mapalapit ito sa kanilang pamilya. Nang dahil sa hindi napigilang galit ng pamilya at kamag-anak ni Isabel, ay sinugod nila si Journey sa presinto at sinaktan. Swerte na lamang niya dahil may mga pulis na umawat, kasi kung hindi ay tiyak na magiging kwento na lamang din siya. Sa kasalukuyan, nahaharap si Journey sa mabibigat na kasong pagpatay at panggagaha pa sa mga kasong may kinalaman sa droga, at siguradong habambuhay na ang journey niya sa loob ng kulungan. Pero hindi na nito maibabalik ang buhay at mga pangarap ni Isabel, mga pangarap na tuluyan niyang winasak. Muli ay isa na namang paalala sa atin ang dalawang kwento na to na huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino, kahit na yan ay kakilala, kaibigan o kamag-anak mo pa. Kung ikaw ay isang babae, huwag na huwag sasama sa lalaki, lalo na kung mag-isa ka lang at gabi pa. Keep safe po tayong lahat.